Ba? Okay. Ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Attorney Claire Castro. Ito, mga kababayan, nakatikim po ulit itong si BP Sara Duterte ng hampas kay Attorney Claire. At tinawag pa nito na reyna ng fake news. Kasi nga naman, itong mga ito ay nagpapakalat hinggil po kay First Lady Lisa, mga ka-JP Natics, na ito daw po ay nakulong o ito ay naditine sa US nung inuhuli po itong si Digong Duterte. At kapalit daw mga kababayan, ewan ko kung ano yung mga pinagsasabi nito nila Sara Duterte, basta kanilang sinasabi dahil may namatay na tao na isang kilalang businessman at nahuli daw po ito na sila po ay gumagamit. Pakinggan natin. Good afternoon po, Yusek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Okay. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin. Sa madaling sabi, wala nang kredibilidad yung ating Vice President. Ganun ba yan? Pero yun mga kababayan, Vice President ka, you have the power to do something. You have the power to gather evidence and information. Diba? Meron kang confidential funds. Tapos ganun lang yung maririnig galing sa'yo. Anak naman ng tinapayan, oh. Dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng April 11. Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member. Okay. At si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. Baka kasi sabi nila AI daw yan. Kasi napakaganda daw ni FL Lisa. Ay hindi, gawa-gawa lang yan. Edited yan. March 11 po, nang naaresto or dinala. Sorry, mga kababayan, sabi ko kanina April 11. March 11 po, sorry. Ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po nating mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ang gusto ko ata nila kasing palabasin dyan, yung parang sinasabi na i-correlate, mga ka-GP Natics, ay parang palit ulo. Ganon. Ganon ba? Kala ko ba, sabi ninyo, mga kababayan, si President Donald Trump ay tropa itong si Digong Duterte. So kung palit ulo, malabo naman yun. Parang ano to, o sige, parang kung sinasabi nyo ng palit ulo, ano to, nilaglag niya yung kaibigan niya? O sige, pakakawalang gol si Lisa. Tapos ibigay niyo si Digong sa ICC, ganon? So medyo malabo yung inyong mga kaisipan sa bagay na yan. Hindi ata nagtutugma. 'Di ba? Kasi parang sabi, nandito si Lisa, tapos
bigla na lang kinuha si Pangulong Duterte. O, di ibig sabihin mga kababayan, pinapalabas nyo na palit ulo. O, paano magiging palit ulo yon? Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang Aha. sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Mhm. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon Tama. ng Diba? meeting sa ating First Lady. Yun naman po dapat ang ginawa niya. Mga kababayan, dapat itong si VP Sara Duterte, sorry. Itong si Sara Duterte, napuputol ano? Di ba dapat, mga kababayan, ang una niyang ginagawa, para hindi po siya, para hindi po siya nasusunog, mga kababayan, ay dapat po, gumagastos ka ng mga, di ba, maglabas ka rin ng pera mo. May budget naman po para i-determine, para po i-confirm yung mga bagay na nasa inyong isip. E palagay ko, GP, hindi na mangyayari yun kasi nagbitaw na siya ng salita na kung saan po, mga kababayan, wala siyang pakialam. Diba? Kung mali o tama, basta makasira lang siya. Sisirain ko kayo. Yan ang sabi ni Sara Duterte. So, it doesn't matter. Wala tayong magagawa dyan. Queen o fake news talaga sila. Basta masira lang nila ang gobyernong ito. Kita mo nga, yung issue ng kanyang kuya. Diba? Oh, umamin na yung kuya niya, sasabihin na naman niya. Nung una, ay hindi, wala yan. Yan ay propaganda lang. Yan ay part ng political attack sa akin at sa pamilya ko. Diba sabing ganun? Nung umamin si Pulong, mga kababayan, biglang ang banat na naman, look at the timing. Bakit ngayon? Kung kailan may issue sila, saka lumalabas yung mga ito. Bakit? Teka lang. Kasalanan ba ng administrasyon na to na lumabas yung mga issue ng kapatid mo? Dapat hindi naglibog. Oh. Tingnan niyo po, mga kababayan, dito sumagot din si Sara Duterte. Nung sinabi sa kanya, ikaw daw ay reyna ng fake news. Yung mga sagot niya dito, mga kababayan, iwas na naman. Tapos birada sa kabila. Oh. Medyo Navarro ni JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon kay First Lady according to Yuse Castro. About doon sa drugs na kasama siya sa police report dahil nandito na rin siya sa Pilipinas bago pa raw kay pares sa Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw po ang fake news from your sources. Sige. Tingnan mo, ang bagal niya sumagot. Teka, okay. Yung nangyari sa ganito, ganyan. Okay. Grabe mga kababayan, ang daming ligoy-ligoy. Ayaw niyang dumiretso dun sa katanungan. Alam niya, palagay ko yung habang siya ay tinatanong, di ba okay lang yung mag-process yung isip mo para ito po ay ibuka ng iyong bibig. Kaya lang habang nagsasalita yung reporter sa Romeo Barcebal, magandang gabi, tapos mga kababayan, sa kanya nagpa-process pa lang. Tapos yung habang gusto niya na magsalita, process pa rin ang process. Ang tagal tawag dito, ma-inject sa kanyang utak kung ano yung sasabihin niya. Oo, lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro. Parang bata. Sabi, huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya si Franz Castro. Ulaga. Nga, ang kanilang pamilya ay pamilya na garbage in, garbage out. Look who's talking. Pamilya raw ng garbage in, garbage out. Diba? Sino talaga ang basura? Sino talaga yung nagsasabi ng basura at yung inilalabas ay basura? Mga kababayan, tingin ko, alam nyo kung sino kasagutan yan. So, basura ang lumalabas lagi sa bibig. Ma'am, mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niya sabihin kasi
in-interpret kayo as regarding to the investigation po sa Prime Water. Ano po ibig sabihin pag sinabi ng garbage in, garbage out? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko Mga kababayan, ano po ba ibig sabihin noon yung garbage in, garbage out? Ang ibig kong sabihin, teka lang, kailangan ko pa bang ipaliwanag yun? Hindi, nahirapan ka lang ipaliwanag. Sa totoo lang yun eh. Oh. na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Mga kababayan, si Atty. Claire Castro pa talaga ang hindi marunong umintindi. Sino kaya yung matagal mag-process yung mga sinasabi bago masabi? 'Di ba? Yung pagsagot ng simpleng tanong, mga kababayan, tagal mag-inject sa kanyang utak eh, ang tagal mag-process, nandun pa oh, ganun na ng ganun eh, nakrong-krong na. Last question, Mr. Ma'am Maray. Colong po, bakit yung sinisisi ng administration about the Congressman Duterte, managot na lang daw ang dapat managot? O kaya nga, sabi ko naman wala, sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa ating impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At Yun, mga kababayan, kaya kayo na pinipirahan eh. Ayaw niyong personal na tawag dito, tingnan yung aspeto ng mga kaso ninyo. Yung kay PRRD daw, kaya daw ng mga abogado. Kaya pala mga kababayan, si Harry Roque binabanatan yung abogado nyo. Diba? Si Nicholas Kaufman. Mas hanga pa siya dun sa isa eh. Kaya kay Professor Jacob. Anak ng tinapa naman no. Pero inyo, pinaabot pa raw ng ilang days mga kababayan bago pinail yung jurisdiction. Diba? Yung challenge nila. Pero sabi naman ng iba, teka lang, yan ay, pag pinail mo yung jurisdiction, admittance na kaagad yan na mahina yung inyong depensa. Wala na ba kayong iba? Dapat mas marami pang ibang bagay na pwedeng pag-usapan eh. Kasi kung pinail mo yung challenge sa jurisdiction at natalo yun, wala ka na. malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Pero yung timing na ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost. Sobrang babaw nung argumento nila sa ICC, guys. Sobra. Talagang parang pambata. Diba? Tapos sabi ko nga sa inyo ang mga abogado gusto lang mamera. Hindi ko nila lahat, pero nakita nyo naman pinatagal doon, tapos yun lang argumento nila, tapos ang babaw-babaw. Sabi pa nung abogado, nakakawala na si Gigong. Nagtataka nga ako bakit nandito yun Pilipino naman siya. Tanga. Mga kababayan natin na nanonood, nakikita nila kung ano yung paghigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects. Di ba mga ka-GPnatics, yung problema sa Prime Water, yan ay kakulangan ng serbisyo na tinutugunan ng ating administrasyon ngayon para naman maibigay yung hustisya sa mga kababayan natin na wala pong maayos na tubig na nakukuha despite the fact na sila ay nagbabayad ng pagkalaki-laki. Sara Duterte, sabi nung isang kaibigan natin kanina, tumira ka daw sa Bulacan, tumira ka daw sa Cavite, at inumin mo daw yung tubig ng Prime Water. O kaya huwag mo nang inumin, baka mandiri ka ng sobra. Ipaligo mo na lang kung kaya mo. Diba? Sabi ni Bert, the abundance of the heart, the mouth speak. Think the Duterte's they are garbage. Mga kababayan, sa mga katulad natin, alam natin talaga, garbage sila.
'Di ba? Pero lulusot pa yan, sabihin nila, oh, garbage kami. Alam niyo ba ang basura? Nagagamit pa yan. May pera sa basura. Clever talaga mga hayop, no? Sobra, talagang magpapalusot hanggang may ilulusot. Nakita niyo kung paano sumagot? Imbis na sagutin ng diretso yung mga paratang sa kanya, yung mga question sa kanya, ang layo ng sagot, sumisegue. Humahanap ng paraan, mga kababayan, para lang makalusot. Hahanap ng paraan para mapagbintangan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Ma'am Lori? Ganito ang gusto nyo maging presidente, kulang-kulang. Yung gusto nyong presidente, Tagalog pa yan, hindi makasagot ng tama. What if maging presidente yan, kausap yung mga leader ng iba't ibang mga bansa? How she could able to communicate with them, mga kababayan? Sasabihin niya, come again? Would you mind repeat it, please? Sorry, I don't understand. Nak ng puta. Diba? Translator, please. Mamilokanan ka na. Sabi ni Adrian, di pag nanalo yan si Sara, tiyak naman na sila ang yayaman at kawawa na naman ang taong bayan. Katakot-takot na sinungaling yan. Shoutout Carolina, Pabro, Lutroyana, Barnachoya. Ang haba ng pangalan. Ma'am Carolina, thank you so much for watching, ha. Thank you. Sabi ni Muhini Nayana, itong pamilyang matinding makabobo na umupo sa gobyerno, hindi alam sumagot sa mga tanong. Ang alam lang sa sagot ay inapi sila at pinupolitika sila. Teka nga mga kababayan, tama po kayo, no? Iyan din sana yung bibigyan ko ng reaction kanina kasi sabi niya ni Sara Duterte ay pinapakita lang nito kung paano nila ginigipit ang aming pamilya at kung paano nila, mga kababayan, kinakawawa. Teka lang, sino ba ang nangangawawa? Look at the video. Napanood mo na ba siya? Kinakawawa yung pamilya mo? Ha? Sino ang kumakawawa doon? Yung kapatid mo nga eh. Hindi naman mukhang kinakawawa yun. Siya ang nangangawawa. At siya yung nag-i-enjoy doon sa chika baby. Diba? Kung lumapang torid eh. Nakita ko yung kamay, parang ginanon pa yung mukha, oh. Parang sinupsop. Mga kababayan, ano yun, yung bulalo, yung sinusup-sup? Diba? Yung pamilya niya daw ang kinakawawa. nakita niyo ba na si Pulong sinasaktan ng lalaki? Binatukan ba si Pulong? Teka nga, kahit congressman ka, ganon? Nakita mo kinakawawa yung pamilya mo? Baka pamilya mo yung nangangawawa. Saan ka nga mga bakatan? Baka baka ni Line Piety maging president, baka tatakbo. Pagtatakbo. Baka ni Lenny Pai maging president pagtatakbo. Ako, pag tumakbo si Lenny sa 2028, wala tayo talagang line up. Diba? Kay Lenny ako. Di ba, Bart? Sinibasid talaga ni Pulong Duterte yung babae, guys. Tapos sasabihin niya, kinakawawa daw yung pamilya nila. Alam na ng taong bayan, hindi naman mga bulag yan, mga yan. Pero mga kababayan, meron pa rin pala talaga mga bulag na mga panatiko ng mga Duterte. Bakit mo nasabi, GP? Eto, pag-usapan natin,